Balik easterlies, pagpapaalinsangan muli sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mangilan-ngilang maulap sa silangan ng Visayas at Mindanao at ilang bahagi ng northeastern Luzon magdudulot lamang ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. At sa global GIS temp natin, mas mababa kumpara last year. Good news ba ito? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, March 12, 2025. Ang oras natin po sa umaga ay alas 7:33 na ng umaga. O mga folks, inaasahan natin na pagbabalik ng mas matinding alinsangan gaya kahapon ay hindi lamang tayo nakapag-report dahil mayroong lilakad ang inyong lingkod. Pero napansin ninyo kahapon, balik na naman sa alinsangan ang nararanasan nating temperatura sa buong bansa kahapon. Typically nga ay mataas na naman ang bagong heat index natin. Kung babalikan natin yung huling index kahapon, nangunguna sa pinakamataas ang San Jose Occidental Mindoro na nasa 46 degrees Celsius ang naging heat index sa kanila. Pumangalawa lamang sa may Dagupan na may 44 degrees Celsius at pangatlo sa may Birac, Catanduanes. So ipopost ko din sa Facebook page para ma-update natin. Pero kahapon pa po yan. Anyway, dahil sa mataas na naman na heat index, inaasahan na maaring may mga suspension na naman na ibang klase, depende sa area, sa inyong lugar. So typically ay makakaranas naman tayo ng mas mainit at mailinsang panahon ngayong araw. At base sa ating lightning detection system, ay wala naman tayo na-detect pero kani-kanina lamang mayroong at least mga 3 sa may bandang kalurang bahagi ng bansa na may mga kalat na mga localized thunderstorms. Pero almost generally fairly weather tayo ngayon sa bansa dahil halos wala tayong nakikita ng malaking water accumulated vapor ngayon base sa ating Doppler radar imagery. Sa current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy ngayon umiiral sa Metro Manila at ilang bahagi. Kasama na dito sa amin sa Caloocan at makikita natin sa forecast ng prediction, halos magiging clear skies na ang ating buong 3 araw hanggang this coming weekend. So medyo wag masyadong magbibilang sa tinding sikat ng araw at asahan ang mataas na heat index or maaring mas mataas na alinsangan dulot ng hot humid po. So wag masyadong magpa-dehydrate, uminom ng tubig at magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw ngayong araw. Sa lowest temperature na itala ng AccuWeather Station kaninang 5:31 AM nakapag-record ng 25.3 degrees Celsius na lowest temperature. Kahapon, pinakamataas sa amin sa Caloocan, despite na mataas ang heat index, 32.8 degrees Celsius ang naitala sa amin kahapon ng tanghaling tapat at 12:01 PM. Meaning, mataas ang aming heat index, umabot ng 43.8 degrees Celsius. Kahapon po yan. So, expected na ngayong araw ay maglalaro na naman sa ganyan o masigit pa ang magiging heat index natin. At sa PX systems in past 24 hours, nangunguna ang Subic Bay na may nangungunang highest temperature, air temperature na nasa 35.5 degrees Celsius na highest temperature sa bansa. At sa lowest temperature sa Baguio City, balik 17 degrees Celsius muli ang kanilang lowest temperature. At sa Inulan, ang Tayabas, Quezon na may 20 mm na total rainfall. So far, wala naman kayo ng naitala na pag-ulan kahapon despite na nagkaroon ng light drizzle rains. So natiling way below normal pa rin. Outside humidity, moderate po ang ating outside humidity na 77% at bumaba ito ng 6% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure at 1,013 hectopascals. Mabagal lamang itong tumataas since last hour. Sa ngayon ay mababa pa rin at minimum low pa rin tayo. So may 1 hour and 8 minutes pa to lower o mag-start ng low tide. So kung tisilipin natin sa ating sea level, yan, so makikita natin ay pababa pa lamang po ito and then magma-maximum high tide po ito mamayang gabi pa po. So wala tayong magiging problema, mababa lamang ang pagtaas nitong maghapon at mga mabandang mamayang gabi pa po ito magma-maximum high tide ng mahigit o halos eksakto 1 meter ang taas. So, bagamat si Taal sa ating volcanic thermal alert status, meron tayong thermal low
Yan. So, pero tingnan natin si Canlaon, which is si Canlaon kasi ang mas unrest kumpara sa lahat ng bulkan ngayon sa bansa. So, silipin natin yung status niya. Although hindi pa to latest update, pero meron na itong record for March 12. Merong naitalang volcanic 15 volcanic earthquakes at nasa 1,712 tons a day ang SO2 emissions since kahapon po yan ng March 11. So nanatiling na mamaga ang bulkan at mga ilang pagyanig pa rin ang umiiral. So ingat po sa mga kababayan natin sa may bandang Canlaon sa paligid nito dahil may mga sunod-sunod na mga volcanic earthquakes at posible pang may mga ilang mahihinang rock falling na magaganap. And the rest naman, so far, wala tayong ilang namamataan na anomaly. Kahit Taal Volcano naman, medyo meron lamang bahagyang magmatic intrusion base sa ating thermal modis, courtesy of Miroba. Pero wala namang naka-indicate dito na mas mataas o moderate. Medyo low lamang ang thermal anomaly ni Taal sa ngayon at wala namang naitala sa nakalipas na 5 araw o nakaraang linggo na moderate man lang na anomaly kay Taal Volcano. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:05 AM at mamayang 6:05 din mamayang gabi lulubog. So ibig sabihin halos pantay na po ang oras ng pagsikat ng araw at paglubog. Ibig sabihin malapit na talaga ang vernal equinox time. At sa ating waxing gibbous na sinag ng buwan, halos magpo-full moon na po ito at 94% illuminated na po. Ay mamayang hapon po ito magmo-moonrise 4:31 PM at kinabukasan na ng madaling araw 5:17 AM naman ito lulubog. O again, paalala ko lamang ay halos dito sa atin sa Pilipinas, halos 2 araw na lamang o halos mahigit 2 araw na lamang para sa magkakaroon ng ganap na total lunar eclipse. Kaya lang sa Amerika ito, so sa mga Pilipino natin dyan sa Amerika, magkakaroon po tayo ng blood moon dyan dahil magkakaroon ng total lunar eclipse. Magaganap din yan sa atin sa Pilipinas by September pa po. So medyo abang-abang po tayo dyan mga folks. So pinapalalanan ko lang sa mga kababayan natin. So expected sa Amerika, bukas na yan sa kanila. Mauuna sila na makakaranas ito. Dahil umaga sa atin yan, bukas, ay 13 sa susunod na araw. Susunod na araw pa pala kasi 13 bukas dito and then 14 sa atin ng mga tanghali. Then umaga tanghali then gabi na po sa kanila noon, mga bandang alas 7. So yun po, mga 7 PM onwards ang mag-i-start ng pinaka total lunar eclipse, yung pinaka-maximum niya, mga alas 7 po yan. So, oras sa inyo yun sa Amerika. So, medyo ready po sa mga kababayan natin na astrophotographer na maaabangan yung rare na event na ito. Sa ating local weather outlook, para ngayong Wednesday and Thursday, ay inaasahan po na magiging clear skies po tayo. Maulap ang ating panahon, mga ilang partly cloudy lamang at maaraw ang halos maghapon natin hanggang bukas ng Huwebes. So expected ang maalinsangan maghapon ha. Highest and lowest temperature expected ay nasa 34 to 35 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. By the way, walang tsansa na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas. So most probably magiging isolated lamang o napakaliit ang tsansa ng uulanin dito sa Metro Manila. So lumalabas dito magiging maaraw. So magkaroon man ng pag-ulan, maaaring isolated rain showers lamang ito. So, diretso agad sa ginagamit na satellite imagery mula sa naka-real time na satellite imagery natin ng Himawari. Kitang-kita po, halos clear skies po tayo at walang masyadong ganap sa buong bahagi ng Northern Luzon. Partly to some mostly cloudy lamang dito sa may bandang baybayin ng Cagayan Valley. Pero the rest, clear skies po tayo at moderate and fairly weather naman ang lagay ng panahon natin. Pababa na yan ang buong Central Luzon, Metro Manila, hanggang Southern Luzon, kasama na ang ilang bahagi ng Bicol Region at Mimaropa. So, hindi natin masyado isa-isahin yan. Kaya kitang-kita naman, fairly moderate to fairly weather naman ang lagay ng panahon. Magkakaroon lamang ng isolated rain showers pa rin sa may bandang Quezon Province pa rin at ilang bahagi ng Bicol Region. Lalo na dyan sa may bandang Northern Samar pa rin ha. Magiging part dito sa mostly cloudy panikay dyan sa may bandang northern ng Lawang, northern Samar, asahan ang mga kalat-kalat
at isolated light rain showers to some moderate. The rest ng Southern Luzon at Visayas, katamtaman ang lagay ng panahon to moderate and some fairly weather naman sa buong bahagi ng kanluran ng Visayas at sentro ng Visayas. Magkaroon man ng pag-ulan, probably isolated lamang na mga pag-ulan nito na hindi naman tumatagal ng mahigit 1 oras at hanggang sa buong bahagi na yan ng Leyte. Pagdating naman ng bahagi ng Mindanao, ang buong Surigao area ay makakaranas ng mga ilang maulap na himpapurin at kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin lalo na sa hapon o sa gabi. So medyo ready na lamang lalo na sa entirely. Kasama na ang Luzon na maaaring magkaroon ng isolated na mga localized thunderstorms biglaan ng buhos ng ulan. So at least medyo alert tayo just in case. Dahil matindi po ang alinsangan natin dahil sa matindi na ang ating easterlies trade wind dito. Yan. So mga ilan lamang na remnants na ito. Yan yung remnants ng cold front. Medyo pa rin may remnants na lamang yan ng cold front. Yan o, parang shear line. Pero halos hindi naramdam yan. Magiging maulap lamang ilang bahagi ng Eastern Visayas at northeastern part ng Mindanao. The rest ng buong Mindanao mula sa bahagi ng Northern Mindanao hanggang Southern Mindanao na po yan ay magiging katamtaman, moderate at ang lagay ng ating panahon. Mga mas maaraw tayo maghapon, so huwag masyadong magbibilad mga folks. Maging sa may bandang Zamboanga Peninsula. Most especially, mga ilang maulap lamang ang iira sa may bandang Zamboanga City, ilang bahagi ng Davao Region. Isolated lang din ng mga pag-ulan na may ilang kalat-kalat na mga ulan na may pagkilat at pagkulog sa hapon o sa gabi. So mostly, puro isolated lamang at generally, moderate to fairly weather ang halos buong nalalabi ng ating bansa so far. So kung isusumain natin para makita na halos walang gaanong kaulapan ang nakikitaan natin dito sa buong bansa. Dito lamang sa ilang bahagi ng eastern part ng Visayas na may mga ilang ulap at trough na maggagaling sa dagat Pasipiko na nagbubunsod po ng mga ilang kalat-kalat pag may pagkilat at pagkulog dyan sa pagitan ng again Eastern Samar at bandang Surigao Norte o Surigao del Norte area. So yun lamang po ang ating analysis since wala tayong masyadong ganap ngayon. Puro maalinsang at maaraw ang halos buong nalalabi ng bansa, so wag masyadong magbibilad dahil expected natin na matinding tirik ang araw nito maghapon. Wala rin tayong masyadong magiging komento pa rin sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Patuloy lamang ang ating easterlies, nabanggit na natin yan ng mga nakarang araw po. So maging kahapon ay ganyan na rin po ang umiiral, which is nauna na nating naibalita yan ng mga nakarang araw. So, base dito ay medyo may mga easterlies pa rin ang umiiral. Yan, yung mas malakas na easterlies wind flow at makikita lamang natin ang medyo may mga ilang flow ng high pressure area pero manipis naman ito. So, walang masyado magiging problema. Pero sa mean sea level pressure natin na natiling mataas ang ating atmospheric pressure sa buong hilagang bahagi ng bansa. At sa katimugang bahagi naman sa medyo katamtaman, mga 1,008 hectopascals ito. So, hindi pa rin signify na magkakaroon tayo na mamamataan na anumang tropical wave hanggang this weekend. Magiging alalahanin lang natin ang tinding init. Kaya alalay muli sa bandang hilagang kanluran ng Luzon ha, nakakaranas na po kayo ng wildfires dyan. Again, mataas po ang ating drought index sa area na yan o yung drought classification. Kaya expected sa bahagi na yan ng kanluran ng Luzon, medyo bantayin po natin dahil nakakaranas na kayo ng mga ilang wildfires dyan since noong nakaraang araw. At kung babalikan din natin kung may maalon, makikita natin ay magiging maalon lamang ang ilang bahagi sa silangang bahagi ng bansa na umaabot ng 1.25 meters ang taas ng alon. So malakas na pong easterlies trade wind, so mataas ang gale warning sa buong silangang bahagi ng bansa pa rin. At ingat sa bahagi nga po ng kanluran ng Northern Luzon na mataas ang tsansa ng combustion of wildfire dahil sa malakas po ang daloy ng ating easterlies na dyan. Mag-ingatan po at bantayin natin yung paligid natin sa posibleng wildfires. At mula sa computer models na ating ginagamit ay wala tayong masyadong komento din dahil nanatiling kalmado ang ating weather systems. Easterlies lamang nakikitaan natin dito na magbubunsod ng maalinsangang panahon sa bansa hanggang this coming weekend at mga ilan lamang na maulap ang iira sa silangan pa rin ng bansa at bandang katimugang bahagi ng bansa. Hindi kagaya sa kanluran, tuloy-tuloy na magiging maaraw tayo at klaro ang ating hipapuwid base rito at maging sa iba't ibang mga computer models. Pinapakita din dito na halos clear skies ang halos buong weekend natin na darating
at mangilan-ngilan lamang na makakaranas ng malawakang ulan, especially sa may bandang eastern part ng Visayas at Eastern Mindanao area. So medyo prepare lamang anytime ng payong, lalo na dyan sa may silangang bahagi ng bansa, which is medyo mataas pa rin ang tsansa ng forecast na uulanin kayo hanggang this weekend. Samantala sa ulat lindol, well, wala naman tayong masyadong ganap at kalmado naman ang ating tectonic plate so far sa bansa. At mula sa data feed naman ni PBOS mula kanina madaling araw, marami-rami na po ang mga minor earthquakes pa rin ang nagkaroon ng mga indicated na pagyanig. Yan o, kung sisilipin natin. So, medyo marami-rami na kagad. Pero so far, wala namang magnitude 4.0 ang sa ngayon ay naitala mula kaninang madaling araw. So, medyo marami-rami na rin. At yung mga cluster na pag-ulan pa rin sa may bandang Lubang, yan, at ilang bahagi ng Ilocos Sur at Ilocos Norte, dumadami na naman ang mga aftershocks dyan, malapit sa may Bangged, yan, ng Ilocos Sur. So, sa mga kababayan natin dyan, medyo alisto po tayo. Then, nagbi-build up na naman ang mga maliliitang pagyanig, ha? Mula nung isang araw, dumadami na naman yung cluster dyan sa area na yan. So, medyo alisto po tayo. At maging dito pa rin sa may bandang Wao, sa may bandang Lanao del Sur pa rin. At ilang bahagi pa rin sa silangang bahagi ng Surigao Region area. The rest, wala pa naman masyadong maraming mga aftershocks. Maliban lamang sa nabanggit natin sa Ilocos Sur, Lubang Island, dyan sa may bandang Mindoro o sakop ng Mindoro. At dito naman sa bandang Wao, Lanao del Sur naman ng ating medyo aktibo ang mga pagyayinig dyan. Bangmat walang naitala ay mula sa International Seismic Network natin ay medyo wala rin masyadong mas malalakas na mga pagyayinig na itala. Di kagaya kahapon na nagkaroon ng halos magnitude 6.9. Anong isang araw pala yon, mga Lunes, yon. So, yun lamang po ang ating latest update para sa ulat lindol. So far, wala naman tayong masyadong ganap sa bansa. Maging alisto lamang tayo anytime, mga folks. At sa latest update natin para sa ating monthly seasonal cycle, nag-update na po para sa month of February, last month. Ayan, lumabas na po. At napansin natin na mas bumaba po siya, ha? Hindi kagaya ng mga nakarang taon, noong year 2024, yan, at year 2024 at 2022 na mas mataas, negative 0.73 degrees Celsius. Yan o. Then, bumaba ito, mas bumaba ito ngayon na negative 0.9 degrees Celsius. So, ibig sabihin, mukhang mas mababa ang temperatura last month kumpara sa nakaraang 3 taon. Yan. So, mapapansin po natin, kung i-filter out po natin, aalisin natin yung mga ilang years para makita natin kung alin yung taon na ibinaba niya. Dahil masyadong natatakpan na po kasi yung year. Hindi natin mahagilap maigi. So, para ma-analyze natin kung ano mga taon ang bumaba. At yung malaking comparison niya ng mga nakaraang taon. Yan, medyo i-filter out lang natin. So halos kapareho nito yung temperatura nung year 2020. Yan o. Yung year 2020, negative 0.92 degrees at ngayong buwan ay nasa negative 0.9 degrees Celsius. So mas mababa na siya kumpara noong last year, 2024. So, mas bumaba siya ngayong taon. So, mukhang medyo good news dahil yung ating global temperature medyo bumaba ng bahagya. Dahil sa masyadong mahaba yung naging ganap natin na neutrality at minor La Nina lamang since nung mga nakaraang taon. Kaya medyo nalamigan masyado siguro yung temperatura sa dagat or sa paligid at hindi masyado naging matindi ang naging pag-init noong nitong pagkakatapusan ng taon hanggang ngayong unang 2 buwan. So medyo magandang balita po ito. Hopefully tuloy-tuloy na po ang pagbaba ng temperatura dahil actually lagpas na tayo sa pinakakota na 1.5 degrees above average temperature.
So medyo maganda po ang balita ito. Mababa ngayon ang temperatura natin ngayong month kumpara nung nakaraang taon. Halos kaparehon lang niya ang naging temperatura last year ng 2020 year 2020 po. Year 2023. Yun. Medyo natatakpan mga year 2020 po. So, yun lamang po ang ating analysis at medyo magandang balita na mas bumaba po yung ating monthly seasonal cycle. Hopefully, tuloy-tuloy nang maging mababa ang temperatura natin. Hindi kagaya last year na grabe talaga ang napakataas ang naging temperatura. Ipopost natin din yung update nito sa Facebook page para sa mas gusto pa rin malaman ang extended na report natin. Sa mga hindi nakaka-view sa ating YouTube page. So, para may makita rin sila na latest update na medyo bumaba ng bahagya ang temperatura ng global temperature natin. Ewan lang natin sa Japan kung ganun din ang magiging senaryo niya. So, abangan na lamang natin yung latest niya na sa ngayon hindi pa siya nag-update. Sa US pa lamang o Mid-Atlantic pa lamang ang merong latest nito. So, bumaba ito at umabot ng 1.2 degrees Celsius o 1.3 degrees Celsius halos ang above temperature o global temperature nito. So, bahagya rin siyang bumaba. So, yun lang mga pinaka-latest analysis natin dito mga folks. At narito naman ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Miyerkules, March 12, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, March 12, 2025. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisamang yung maga sa ating report. At since magiging mas maalinsangan lamang ang ating panahon, so expected po na mataas ang ating magiging heat index sa gaya kahapon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.